Ayan po si Nanay Marita. Malayo ang tingin ni Nanay. Naabangan niya siguro si Jonathan nung oras uuwi. Gagabihin pa yun. Lapitan po natin si Nanay. Hello, Nay. May ka na? Bakit? Wala pagkain? Ano, Jonathan? Anong oras na? Antay mo, Jonathan? Kumain kayo kanina bago siya umalis. Wala rin. Umalis na siya. Trabaho. Si Jonathan po nagdala sa'yo rito. Si Jonathan nagdala dito. Hindi pa daw po kumakain si Nanay. Inaabangan niyo po si Jonathan kaya nakatingin kayo doon. Ngayon po ay nasa 2:30 po ng hapon. At hindi pa kumakain si Nanay. Gutom ka na, Nay. Anong gusto mo kainin? Kanin? Ulam? Maghihintay ka rito na hanggang hapon kay Jonathan. Hirap din ang ganitong sitwasyon. Pero kailangan talaga magtrabaho ni Jonathan para sa kanila mag-ina. Yan po mga kapam, sino tayo kay Nanay Marita. Pumasok si Jonathan, andito na si Nanay sa may school. Hindi pa na kumakain, hapon na. E paano ba naman kakain? Wala si Jonathan. Ito ang problema rito kay... Kasi sa totoo lang po, siyempre bilang tao, mayroong part ng ating kaisipan na nagsasabing hayaan muna sila dahil nagtatrabaho naman na si Jonathan. Pero bilang tao rin po na may puso, naisip pa rin po natin si Nanay Marita. Tulad po na ito, dinaanan natin dito, mag-aalas 3 na, gutom ang matanda, hindi pa rin kumakain, at nakatingin doon sa malayo kung saan panggagalingan ni Jonathan. Ano pagkain lang bibilihin natin? May paborito ata ng mag-ina, chicken curry. Teka, tanong natin. Nay, gusto niyo yung chicken curry? Ulam mo? Ayun. Ito pa natin chicken curry. Ano na ha, bili kayo ng pagkain mo para makakain ka. Yan pa mga kapam, sabihin po natin pagkain si Nanay Marita. Ayun, nabili mo ulam.
Kalabasa. Kalabasa, gulay po para Wala nang ulam sa ganitong oras eh. wala na po kasing mabilhan. Alas ubos na. Pakain po natin sa Nanay Marita, mga kapatid, kawawa naman. Wala sa plano namin mapadaan dito, pero sila dyan na lang po para naisip na namin po na bakit di pa kumakain. Nay, kain po muna. Papakain pa po natin mga kapatid, kawawa naman si Nanay Marita. Wala pong ganang mag-aasikaso rito, maghapon. Kung ganito na ganito araw-araw, ibig sabihin, gabi lang siya kakain. Kasi gabi na uuwiin si Jonathan. Kung alas 5 ang out niya, pauwi, biyahe. Kung abutin pa ng traffic sa daan, uno sa mga karating dito. Susundin pa rin Jonathan dito. Ang pakalayo na po nito. Nay, Tapos babalik niya doon sa bahay nila. Kung mga kababayan po natin ganitong sitwasyon, kawawa naman. Kung saan na lang may kasapat tayong kakayahan, hindi natin nahayaang maghiwalay itong mag-ina. Bibigyan natin ng bahay, ng trabaho, na magkasama sila. sarap Nay. Bilis mabusog yan si nanay. Kunti na naman nakakain niya. Nay, sabihin mo sa akin kung tama na ha. Kain pa. Ilagay mo lang dyan sa, ano, sa side niya. Tama na raw lang. Tubig ka, Nay. Yan, isang kamay lang po ang gumagalaw kay nanay. At binili po namin ng kanin ulam dahil hindi naman siya makakabili. Pambihira ka naman, Jonathan. Iniwan mo si nanay mong ganito rito. Wala pagkain. May pera ka naman. Kain pa, Nay. Kain pa daw. Tama na daw? Tama na daw. Busog na po, busog na. Okay na na, happy na. Baka naiyak ka lang na eh. Okay. Sabi na po natin yung pagkain niya, mga kapatid, para may pagkain pa rin po siya mamaya. Hindi pala kumain si nanay. Hindi lang yung kumain. At pala kalating order lang. Bagay, pwede mo ito kainin na yung mamaya ah. Nay, bali ito yung pagkain mo pag gusto mo ulit kumain ha. Sinanay po kasi, konti lang po kumain. Ay, nga pala, salamat po sa nagpahiram ng kanin, ng plato. Doon po sa nabilang po namin ng kanin at ulam. Salamat po. Ayan. Nay, busog ka na. Ayun. Nakangiti na si nanay, oh. Busog na, busog. Ganyan bang, oy, ganyan lang tsura ng busog, naka-smile. Sige na yan, sulit namin yung plato. Sorry lang namin plato na, ha? Okay po. Ayan pa, sulit na po yung plato mga kapams. So, binilhan natin ang pagkain ni nanay. Ano na po natin yung helmet mga kapams, pinatago natin yung tindahan. Kasi sa'yo na lang po. Ba't sarap ng tulog ng pusa, oh. Salamat po. Wala po si nanay. Regards na lang po kay nanay. Salamat po. Salamat, tay. Dali na rin po kami. Makakain na po si nanay. Eh. Nay! Alis Alis na na kami. kami. Bye-bye. Okay ka na? Tayo niyo si Jo, ah. Bye-bye. Bye-bye. Mama chup-chup. Yan si nanay. Napakaganda talaga niya pag ngumingit eh. Yan na naman tayo. Simple lang. Kapag ka ngumiti ang tao na ganyan, busog na. 'Di ba? Magkaroon na siya ng peace of mind na ilang oras na naman siya maghihintay kay Jonathan.
Ayun, salamat at nakatulong na naman po ulit tayo at nakapagpahatid ng pagmamahal kay Nanay Marita. Love. Tulad ng sabi po natin, paulit-ulit nating sinasabi, aalalay po tayo sa abot ng makakaya. Kaya yan na po, alam naman po natin na wala si Jonathan at alam din po natin ang takbo ng pag-iisip ni Jonathan. Di po tayo nagdalawang isip na pasyalan si nanay para siguraduhin kung may pagkain ba o nakakain ba. At kaya na nga po ng iniisip natin na posibilidad, hindi nga po talaga nakakain mula kayo ng umaga. Buti lang po, dinaanan natin. Saway talaga to. Jonathan, sabi niya mag-iiwan ng pagkain ni nanay. Wala po. Paano na lang po kung di natin pinuntahan dito, di po ba? Anong oras na darating si Jonathan? Mamayang gabi pa yun kung matraffic-traffic pa. Kung alas 5 ang out niya doon. Ano pa rin po, kalooban pa rin po ng Diyos na nagkaroon tayo ng pagkakataon para madaanan po si Nanay Marita mga kapam sa ating pag-iisyon. Yan po, tuloy po tayo sa pag-iikot sa mga iba nating mga beneficiaries. Maraming salamat po sa Diyos, unang-una po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na madaanan po si Nanay. Na okay naman po siya mga ka-fams, huwag po kayong mag-aalala. Nga lamang nagkaroon kami ng konting pagkalungkot dahil mag-aalas 3 na hindi pa siya kumakain mula nung umaga na umalis daw po si Jonathan. Ayun. Tulungan lang po natin yung sa kaya ng ating kakayanan at wala po kaming ipapangako na lagi po kaming makakadaan kay nanay sa tulong at kalooban na rin po ng Diyos kung bakit po nangyari ito at nakadaan tayo. Hindi po kami mangangako to set proper expectation. Kami po ay may mga mini-mission din pong ibang beneficiaries ng LV Vlogs family. Pero hindi po natin isinasara ang ating daan papunta ka na nanay. To set proper expectation lang po. Kasi nababasa po namin ang mga comments na habang wala si Jonathan ay kami daw po ang araw-araw na dumaan kay nanay. Isa po sa mga matututunan ni Jonathan sa buhay ay ang pagmamanage po ng sitwasyon nilang mag-ina. Kung ano po ang dapat niyang gawin bago siya umalis. Tulad nga po ng sabi ko, marami po kami nababasang comments na habang wala si Jonathan ay araw-arawin niyo ang pagpunta kina Nanay Marita. Kayo magpakain, kayo ang magpaligo, kayo ang ganito-ganito. Napakabuti po ng inyong puso para i-comment nyo po yung mga bagay na yon. Salamat po sa pagko-comment. Salamat po sa pagko-comment. At hangad po namin ang kapayapaan at kaligtasan din po ni Nanay Marita. At kami na po ang nagsasalita in behalf of LV Vlogs family. Kami po ay walang pangangako, kundi aalalay lang po sa abot ng aming mga kaya to set proper expectation. Kung kami po ay bibigyan ng daan ng Panginoon na makapunta po sa kanila, ay wala pong pag-aatubilig, gagawin pa natin yun. Salamat po sa mga concern sa mag-ina. Salamat po. Ayan, samahan niyo po kami. Tuloy-tuloy lang po tayo at bibisitahin po natin ang iba pong beneficiaries ng LV Vlogs family. Maraming salamat po talaga sa Panginoon dahil binibigyan niya po tayo ng pagkakataon maging daan na maging blessing po para sa ibang nangangailangan. Tuloy-tuloy po tayo. Good vibes, araw-araw, spread love, araw-araw. Dito lang yan sa LV Vlogs family! LV Vlogs family. Bye! God bless us all.